Magandang araw po ng Lunes. Ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang episode ng Usapang Politika. Balik tayo sa maaga natin kasi hindi walang pasok ngayon dito sa Laguna dahil dineklara at gawa ng Bagyong Karding na kahapon hanggang kagabi ay nanalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Ang naapektuhan ng husto dito yung Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Zambales, Pangasinan, Tarlac, pati ang Metro Manila, pati ang Calabarzon naapektuhan. So, bagamat dito sa amin, hindi naman nawalan ng kuryente, nawalan lang ng tubig, pero bumalik din agad. So, hindi masyadong natamaan ng husto ang Laguna, pero ganun pa man, diniklara po ng Pangulo na walang pasok ngayon. Walang trabaho ngayon sa gobyerno, sa Calabarzon, pati sa Manila, sa iba pang lugar. At alam mo naman ang UP ay government agency, so wala kaming pasok. So nagkaroon ako ng time ngayon na mag-live ngayon. Actually sa totoo lang, napansin ko ang bilang ng mga nanonood at the end, yung live na nanonood, maraming nga pag-araw. Pero at the end, yung coverage, yung reach nung video ay ganun pa rin kasi karamihan pala talaga sa mga nanonood sa akin ay mga replay, team replay. Ito yung mga ano na lang kasi naka-video naman to sa YouTube. Doon na lang nila pinapanood. Okay? So sabi ko nga at least gives me flexibility kung kailan ko ako pwede. Sa importante Monday, Wednesday, Friday, di ba? O kung pwede so pwede akong umaga, pwedeng tanghali, pwedeng gabi. So at least it gives me flexibility. So kung hindi ako pwede ng umaga, sa ibang oras na lang ng araw na yun ako magkakameron ng live. So dati-rati kasi pag hindi ako pwede ng umaga, hindi na ako pwede. Kina-cancel ko na ang live. Okay? Okay, so pag-usapan natin ang terorismo at ang SCPP, NP, NDF kasi marami dito ang emosyonal. Alam naman natin na nagkaroon ng dismissal yung isinampang kaso ng Department of Justice laban sa CPP, NP, NDF para i-proscribe ito bilang isang terrorist organization. Bagamat ang ginamit dito yung dating law, yung RA 9372 noong 2007, yung Human Security Act ang ginamit doon. Bago natin pag-usapan yung NPA at ang terorismo, pag-usapan muna natin kung ano ba ang nasa teorya, anong tinuturo namin. Kasi itong political violence, tinuturo namin ito sa political science. Alam mo, ito lang ang pakiusap ko sa mga tao. May mga academic disciplines po tayo. Mga bagay-bagay na ganito, inaaral po yan at karunungan ito na inaral, na research, mga teorya, ang mga inilagay sa mga academic disciplines. Saglit lang medyo may pumasok sa mata ko. Mga academic disciplines katulad ng parang mayroong may pumasok na parang kaya pala mayroong mano sa mata ko. May mga academic discipline, biology, chemistry, physics, at may social sciences. May economics, may sociology, may anthropology, may political science. At ang mga ito, hindi naman ito mga biro-birong itinatag. Ibig sabihin yan, may malawakan at matagal na proseso kung saan pinanday ang mga karunungan dito. Ito nga yung mga subjects na inaaral natin sa high school, sa elementary, at maging sa college pag nagkadalubhasa ka na. Kunyari ako, bilang isang political scientist, nung elementary may inaaral lang natin yung konstitusyon, gobyerno, hanggang high school. Pero nung college, forestry ako, yun ang discipline ko. Pero nung nag-masters ako at nag-PhD ako, talagang tumutok na ako sa political science. So, inaaral po natin yung disiplina. At hindi yan naninigate just because nag-google ka. O just because nakikinig ka sa mga vloggers, di ba? And in fact, kaming mga vloggers, ako, sabagat ako vlogger din, obligado kami ng sinasabi namin, consistent dapat sa discipline. Hindi namin pwedeng ituro na 1 plus 1 is equal to 10 sapagkat 1 plus 1 is equal to 2. Diba? Marami ng mga pagsasalaula yung
sa mga scientific knowledge dahil yun lamang ang popular. Yun ang mali eh. Na yung kung ano yung nasa teorya, hindi pinapansin. Sa totoo lang, tayo mga Pilipino guilty diyan eh. Ang lakas nating negahin, ang lakas nating baligtarin ang mga karunungan na matagal nang itinatag ng mga academic disciplines. Porket kaya lang natin na magkaroon ng boses. Hindi ko sinasabing tayo lahat, ang iba lang sa atin, yung mga porke meron ka ng following, meron kang libo-libo, daan-libong followers, ay may lakas loob ka na banggain kung anong nasa science. At ang malungkot dito, minsan, hindi lang ang mga vloggers gumagawa nito, kahit ang gobyerno, kahit ang mga politiko. At yan ay nagagawa pang batas o nagagawa pang kagawian. Kasi yun nga eh. Kaya kung minsan iisipin mo, tama ba yun? Hindi ko naman sinasabi na ang siyensya ay hindi pwedeng mabago. Nababago po yan eh. Pero yan ay nababago sa isang paraan na ayon din sa proseso ng science. Kunyari, magbigay ako ng halimbawa. Dati-rati ang tingin sa Pluto ay planeta. Alam niyo naman yan. Tapos biglang naging ano na lang siya, bato na nag-orbit. Tapos ngayon balik ulit sa pagiging planeta. So makikita mo na nagbabago-bago ayon sa karunungan. Kasi ang science, what makes science a science, ay hindi siya pwedeng mapasubalian. Kasi otherwise hindi na science yan, faith yan. Kaya nga nag-experiment tayo para makita natin baka may bagong findings. Pero hindi po yan biglaan na lang dahil ginusto mo. Yun na. Dapat merong prosesong pinagdadaanan yan. May mga experiments sa ginawa, may mga pagtuklas. Sa Pilipinas, ang isang halimbawa dyan yung ating party list system. Ibang-iba ang party list system natin, ibang species, ibang animal. Kumpara mo sa party list system na tinuturo namin sa ibang bansa, na nangyayari sa ibang bansa na doon talagang kung ano yung nasa teorya yon. Pinaliwanag ko na yan sa isa sa mga episodes dito. At hindi yan ang pag-uusapan natin. Baka makahubos ang oras natin kapapaliwanag ko dyan. But importante, yung party list system natin is a bastardized party list system. At the same time, ang isang konkreto pa dito para mas simpleng ipaliwanag, yun na lang sa Senado, ang usual na mga parliaments, ang mga chair ng committee, may majority ka dyan saka may minority. Yung majority, sila ang nagdidirekta ng direksyon ng legislation. So, ang lahat ng mga committee ng Senado, hawak dapat ng majority. Pero saan ka nakakita ng bansa na kahit minority senators, katulad ni Senator Hontiveros, ay merong chair, may committee siya ang chair. Di ba? Kasi nga masyadong kaunti ang ating senador, 24 lang, kaya naubos na masyado nang mabigat sa kanila magkaroon sila. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. Dahil yan ang rule, pero yan ay binaligtad natin. Mas matindi pa dyan ang nangyari sa House of Representatives. Sabagat sa House of Representatives, yung minority leader ang pumipili majority. Di ba may pakialam ang majority kung sino ang minority floor leader. Samantalang sa normal na parlamento, hindi pwede yan. Ang minority lang dapat pumili ng leader nila. Pero sa atin, hindi. So, makikita mo kahit hindi lang mga vlogger na may mga angas ang bumabaligtad sa karunungan. Kaya nalulungkot ako. Isa na naman pagkakataon na pinipilit natin na labagin ang teorya ay itong paghahalin tulad ng terorismo sa rebellion. At ito ay kaugnay doon sa mainitan at pinag-iinitan at kumukulo ang dugo ng iba, lalo na ninyo, sapagkat alam ko naman ang audience ko, marami sa inyo ay mga Marcos loyalists, marami sa inyo ang mga Duterte supporters, marami sa inyo ang right-wing, di ba? Marami sa inyo ang pabor sa militarisasyon. Alam mo yan, alam natin yan. At hindi ko kini-question yan, karapatan nyo yan. So marami sa inyo ang nagagalit bakit dinismiss ng korte ang petisyon ng Department of Justice para madeklara, ma-proscribe na ang CPP, NP, NDF bilang isang terrorist organization.
Una-una gusto ko ipaliwanag ang pinagkaiba ng designation sa proscription. Ang designation sa bagong bata sa RA 11479, yung anti-terrorism law, ang CPP ang isang grupo pwedeng i-designate na terrorist organization. At ang consequence niyan ay i-freeze ang kanyang mga assets. Designation, yun ang consequence. Nasa section 25 yata yan ng RA 11479, yung proscription. Yung designation. At sino nagde-designate? Ang nagde-designate yung Anti-Terrorism Council based on evidence, the ATC. It is an executive action. But proscription, which is basically a judicial process, when a group is proscribed because it is so designated, is proscribed as a terrorist organization, then it is the court that should be doing that. In the Human Security Act, kasi merong RA 9372 noong 2007, meron na ring proscription noon, pero yun ay sa regional trial court. Ito sa RA 11479 na siyang nag-amend nung RA 9372. Ito yung 11479, ito yung Anti-Terrorism Act noong 2020. Ang nagpo-proscribe na ngayon ay ang Court of Appeals, ang CA. Now, so ang nangyari nung kinasuhan ng CPP and PNDF under the Human Security Act pa yon. Okay? At kinasuhan sila ng isang proscription case sa RTC na dinismiss ngayon. Okay. Nagagalit ang mga tao. Bakit daw hindi pinayagan na maging terrorist group ang NPA? Terorista yan. Mawalang galang na po. Alam ko na marami namang magagalit sa inyo sa akin, pero sabi ko nga, di ba, ang trabaho ko dito, galitin kayo ng katotohanan. Di ba? Galitin kayo ng katotohanan. Dahil minsan ang katotohanan mahirap tanggapin, pero yun ang totoo. At ang totoo dito, gamitin natin ang science. Kasi hindi naman itong mga to, terrorism, rebellion, hindi naman to inimbento lang sa hangin. Hindi naman to basta na lang nagsulputan ng mga termino na basang, tawagin natin itong rebellion, tawagin natin itong terorismo. Ito po ay mga produkto ng mga pag-aaral. Lahat po ito forma ng political violence o karahasang politikal. Ako po nagtuturo ako ng isang kurso na tinuturo ang mga teorya ng political violence. Siyempre, hindi ko po tinuturo ang maging violent ang mga tao. Tinuturo ko sa mga estudyante ko ang mga kategorya ng political violence. Kaya alam ko to. Hindi ko nyo pwede akong sabihan na, wala na, nag-invento na naman si Contreras. Hindi po. Ito po inaral ko. Inaral ko po ito, itinuturo ko to sa mga estudyante ko. Ang ibig sabihin po ng rebellion, kasi ang rebellion na terorismo, parehong political violence yan. Maraming klaseng political violence. May kudeta, may revolt, may rebellion, may revolusyon, may terorismo, marami yan. May ethnic war, may genocide, di ba? Iba-ibang klase. Iba-ibang klase. May mga political violence na ginagawa ng gobyerno sa kanyang mamamayan. Merong mga political violence ginagawa ng mamamayan sa gobyerno. Merong mga political violence na ginagawa ng mamamayan sa kapwa mamamayan. At merong political violence na nangyayari sa pagitan ng mga estado. Katulad ng gera. Di ba? So, yun pong apat na klase ng political violence. Ang rebellion po at ang terrorism, magkaiba. Kasi ang una, ang kategorya po ay ganito. Ang rebellion po, kalimitan ay political violence na ginagawa ng mamamayan sa pamahalaan. Mamamayan sa pamahalaan. Ang terrorism po nangyayari pag ang ginagawa ay ito ay isang walang goal, pero usually ang naapekto nito ang ordinaryong mamamayan. Mamamayan sa kapwa-mamamayan. Dahil meron din pong state terrorism. Kasi ang terrorism, pwede ang estado ang gumagawa niyan, pwede rin pong ang mamamayan ng isang grupo. Pero ang malinaw pong pagkakaiba, sapagkat ang rebellion, pag sinabi nating rebellion, ang grupo ay nais pabagsakin ang gobyerno.
Kaya gumagawa ng karahasan para mapahina, mapabagsak ang gobyerno para sila na ang pumalit. Pabagsakin man ito sa buong bansa o dahan-dahan o attrition. Kaya nga guerrilla warfare, kuminsan, ang rebellion. Okay? Now, ano po ang pinagkaiba sa terorismo? Ang terorismo po, wala pong ganong layunin. Ang gusto lang gawin ng terrorism, mag-create ng climate of fear, manakot, mambwisit, manginis, mangabala, with the intention, sometimes it has a political purpose, but sometimes it could just be plain crime and madness for the sake of it. A terrorist group could be small, could be big. It could even be an individual. It could be a lone wolf terrorism. Yung isa lang, yung magsaslap lang siya ng bomba sa kanyang katawan at pasasabugin sa isang malaking mall. Wala siyang intensyon. Okay? Mag-isa lang siya, acting as one. Yan po ang terrorism. Ang terrorism, ang layunin, nagkakaiba niyan sa rebellion because rebellion would like the state to collapse. Rebellion, no. It's just to create a climate of fear. Madaling salita, magkaiba ito. Hindi natin pwedeng pagsamahin. Now, theoretically, under this rubric, tama po yung desisyon na hindi dapat pinoprescribe ang CPP, NPA, NDF na isang terrorist organization. Sapagkat ito po ay isang rebel group. In fact, matagal na po natin kinikilala ang CPP, NPA, NDF na isang rebel group. Ebidensya, resibo, patunay. Ilang pistoks na ba ang ginawa natin nakaharap ang CPP, NPA, NDF? Dahil doon, malinaw na meron na tayong factual basis para sabihin siyang rebellion. Dahil nakikipagsundo tayo sa kanila. Nakikipag-negotiate. The policy is to negotiate with rebels, but we do not negotiate with terrorists. So the fact that we negotiated with them doesn't have to be the successful. We recognize them as a party legitimate to be negotiated with. That it means that they are not terrorists. So why the sudden drive to declare them as terrorists? Nakikiuso tayo sa Amerika? Ang dineklara naman ng terrorist ng Amerika ay si Osama bin Laden, etc., etc. At hindi porket dineklara ng Amerika na terrorist group ang NPP, ang CPP, NPA, NDF, na tayo susunod na sa Amerika. Sapagkat siyempre babasayan natin ang batas. So you see, ang argumento ko dito, ang pagtrato sa CPP, NPA, NDF na isang terrorist, hindi lamang kontra sa teorya. Kontra din ito sa batas. Oops, baka biglang magliwanag na naman ang mga ulo nyo, mag-initan kayo. Sabi niya, galit na nga kayo doon sa sasabihin ko na hindi terrorist group ang CPP. By the way, hindi ko sinasabing hindi guilty ang CPP, NPA, NDF sa krimeng rebellion. In fact, kung balikan nyo ang Revised Penal Code, Article 132 yata yun, krimen pa rin ang rebellion. Napaparusahan pa rin yan ng parusang habang buhay. Na pareho rin naman ang parusa pag terorista ka, di ba? Ang isang rebelde ay isang taong guilty ng krimen ng rebellion, nakukulong pa din, napaparusahan pa din. So, hindi ko sinasabing hindi dapat parusahan ng CPP ang mga NPA. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang, hindi sila pwedeng tawagin terorista ayon sa teorya. Ayon din sa batas, hindi rin pwede. Sapagkat yung sinabi ko sa inyong definition na ang rebellion ay pag gustong pabagsakin ang gobyerno. Yan po ang definisyon sa Revised Penal Code ng rebellion. Ano naman po ang definisyon ng terorismo sa anti-terrorism law? Ang definition po ng gobyerno sa anti-terrorism law
balikan niyo po ang Section 4 ng RA 11479. Inilista po yung mga acts. Pagpapasabog, pagkikreate, etc. etc. Di ba? Yan po. Mas-share nga yun. Para lang tayo ay hindi dapat Sige, para klaro lang tayo. Kung anong definition ng kung ano yung okay? Kung ano ba yung mas-share natin yan. Tagal naman mag-load nitong okay. Kung ano definition ng rebellion, ng terrorism. Okay. Sige nga. Mag-share ako ng screen ha. I-share natin ang screen para magkita natin. Sabihin nyo, nag-iimbento yata si Prof. Ayan ito ang definition ng terrorism. Section 4. Ito po are RA 11479. Anti-Terrorism Act. Okay? Nirepeal nito ang RA 9372. Okay? Ibig sabihin yan, ito na. Okay? At mamaya may babanggitin ako dyan ha. Section 4, Terrorism. Subject to Section 49 of this Act, terrorism is defined and committed by any person who within or outside the Philippines, regardless of the stage of execution, A, engages in acts intended to cause death or serious bodily injury to any person or endangers a person's life. B, engages in acts intended to cause extensive damage or destruction to a government or public facility, public place, or private property. C, engages in acts intended to cause extensive interference with, damage, or destruction to critical infrastructure. D, develops, manufactures, possesses, acquires, transports, supplies, or uses weapons, explosives, or biological, nuclear, radiological, or chemical weapons. And E, release of dangerous substances or causing fire, floods, or explosions. O pwede nyo sabihin, teka, Prof, lahat yung ginagawa ng NPA, o ang iba dyan, okay, kaya lang, may mahabang paragraph pang kasunod. Yung enumeration na yan, nilista lang yung acts. Pero meron pong context, may prerequisite. Naka-predicate po yan dito. When the purpose of such act by its nature and context is to intimidate the general public or a segment thereof, create an atmosphere or spread a message of fear to provoke or influence by intimidation the government or any international organization, or seriously destabilize or destroy the fundamental political, economic, or social structures of the country, or create a public emergency or seriously undermine public safety, shall be guilty of committing terrorism. So klaro, anong sinasabi dito, hindi siya isang puwersa na gustong pabagsakin ng gobyerno. Gusto lang niya mag-create ng climate of fear. Di ba? Yan ang mismong definisyon ng terrorism. Okay? Iba yan sa rebellion. Okay. Mag-stop share nga ako uli ha. At balikan natin para punta naman tayo ngayon sa Human Security Act para sa Revised Penal Code. Okay? Anong definition ng terrorism sa Revised Penal Code? Hindi pala 132. Ano nga ba? Teka. Hahanapin ko pa ha. Kung ano yung pasensya na. At ako'y magkukodigo. Hanapin ko kung ano nga ba yung section na yun para hindi tayo nawawala. Kasi gusto ko ipakita sa inyo na yung sinasabi ko ay may basihan. Hindi lamang po tayo Okay.
Article 134 pala. Article 134. Article 134 Revised Penal Code. Okay. Okay. Para may pakita natin sa inyo kung ano yung laman ng Article 134. Kasi para makita ninyo na kung ano yung sinasabi ko. Okay? Okay. Share ulit tayo ng screen para makita nyo. Okay, ito po yung RA 6968 na inamend ang Republic Act, yung revised penal code. So yung articles 134, 135, and 136, na-revise na yan ng 6968 of the revised penal code. Ito po ang bagong definition ng rebellion. The crime of rebellion or insurrection is committed by rising and taking arms against the government for the purpose of removing from the allegiance to said government or its laws, the territory of the Republic of the Philippines, or any part thereof, of any body of land, naval, or other armed forces, or depriving the chief executive or the legislature wholly or partially of any of their powers or prerogatives. Yan po ang rebellion. At yan ang ginagawa ng New People's Army. Bagat pinapabagsak nila ang gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. So malinaw po na ibang rebellion sa terrorism. Rebelde ang CPP, NPA, NDF. At ang nagpapatuloy pa nga niyan, nakikipag-negotiate tayo sa kanila. Okay? Ang terrorism, hindi po. We don't negotiate with terrorists. That is the standing policy. So, bakit kayo gitil na tawaging terorista ang CPP, NPA, NDF? Criminal na siya, matagal na siyang tinatawag na rebelde. Siyempre, nandun kasi ang sagot dyan, kasi pag sinawag ang terorista, may dagdag na parang mas mabigat yung kaparusahan. Ganun ba? Hindi po. Ang isang tao na makasuhan ng rebellion at ang tao na makasuhan ng terrorism, pareho lang ang penalty, life imprisonment, without the benefit of parole. Pareho silang without the benefit of parole. Okay? So, anong problema? Ang isang organisasyon, ang pinagkaiba lang naman pag prescribe ka na terrorist, na ginadana na ano ka. In fact, kung babasahin mo ang batas, mahirap ipaliwanag to, di ba? Ang pagiging kriminal, hindi naman po yung nag-attach sa grupo eh. Hindi porket miyembro ka ng grupo, kriminal ka na. Hindi porket miyembro ka ng New People's Army, dahil kung hindi ka naman gumagawa ng mga specific actions na inilista kanina doon sa Section 4, hindi ka naman pwedeng kasuhan. Sapagat ang mga kaso, nag-attach lang yan sa individual, hindi po sa grupo. So even if you are a member of a group, if you've committed an act, even if you are not a member of any group that has been proscribed as terrorist, if you qualify in those enumeration, then you are a terrorist. And what I'm saying is that even if you are identified as an NPA, if you are not guilty of doing those things that are enumerated, then you are not a terrorist. Kasi ang terorismo po, yung mismong crime is to do these things, the actions. Wala naman nakalagay doon na membership in an organization that is so proscribed. Ang definition ng terrorism, malinaw. You have to do these things. Kaya lang naman pinuprescribe at dinidesignate ay para
magkaroon ng penalty yung grupo na yung kanilang mga assets ma-seize. Pero ito ngayon ang tanong. At ito marang paulit-ulit ko itong iniisip eh. Sabi ko, pag bisahin mo yung anti-terrorism law, ang penalty sa designation, klaro, tatanggalin ang ang pwedeng i-freeze ang assets mo. Ay sino magde-designate? Ang Anti-Terrorism Council lang. Pero pag pinrescribe ka, ano nangyayari sa'yo? Balikan nga natin ang RA 11479 kung anong sinasabi diyan. Okay? Para yung Anti-Terrorism Act. Okay? Punta po tayo sa Section 25, designation. Okay. Para tayo ay nagiging malinaw dito kasi mahirap po yung kayo nagagalit nang hindi nyo alam kung bakit kayo na mali ang basis yun ng pagiging galit nyo. O yan, Section 25. Designation of terrorist individual groups or persons, organizations, or associations. Ito, pursuant to our obligations under UN Security Council Resolution 1373, the ATC, which is the Anti-Terrorism Council, shall automatically adopt the United Nations Security Council consolidated list of designated individuals, group of persons, organizations, or associations designated and or identified as a terrorist, one who finances terrorism or a terrorist organization or group. Request for designation by other jurisdictions of supranational jurisdictions may be adopted by the ATC after determination that the proposed designee meets the criteria for designation. So, ang ginawa natin, kung ano yung nakalista doon sa listahan ng UN, in-adapt natin yun. Hindi ko nga lang alam kung ando na yung CPP, NP, NDF. Okay? Or, pwede natin siyang i-designate. Then, depende kung may petisyon. The ATC may designate an individual, group of persons, organization, or association, whether domestic or foreign, upon the finding of probable cause that individual, groups of persons, organization, or association commit or attempt to commit or conspire in the commission of the acts defined and penalized under Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun na yan mga hanggang doon yan sa 12, 'di ba? Ano lang yan. Di ba, Section 4, define yung terrorism. Yung binasa ko kanina. Threat to commit terrorism, planning, training, preparing, conspiracy, proposal, inciting to commit terrorism, recruitment to and membership in a terrorist organization. Okay? Okay. Recruitment and membership. Okay? Okay. Ito, ang interesting dito, recruitment to and membership. Okay? Ang interesting dito sa provision na to, ito. Okay? Sa Section 10. Nakalagay, recruitment to and membership in a terrorist organization. Any person who shall recruit another to participate in, join, commit, or support terrorism or a terrorist individual or any terrorist organization, association, or groups of persons prescribed under Section 26 or designated, okay, shall suffer the penalty, okay, of life imprisonment without the benefit of parole. Kung papapansin nyo, recruitment to is a crime. Pero pagbasahin mo yung detail, hindi nagsasabi, hindi klaro kung member ka ba. 'Di ba? See? And to think na parang teka muna, parang malabo yung pagkakagawa ng batas, 'di ba? So may mga ganyang question. So alalahanin niyo, parang pag pinuscribe ka, pag na-designate ka na nga, okay? Ay meron ka ng penalty which is eto na,
Ito na ang penalty ng designation. 25, Section 25. Diba? Section 25. Okay? Yung meron ng pwedeng i-freeze na ang Anti-Money Laundering Council, may AMLC. Okay? Okay? Yung pwedeng i-freeze ang iyong mga assets. Pag prescribe ka, madadagdagan yung iyong mga krimen, pero hindi pa nga malinaw kung pag nag-recruit ka ba, yun lang ang krimen mo o pag miyembro ka na. So, medyo may kalabuan. Okay? So, ang sinasabi ko lang dito, the fact that there is an added penalty is an issue that needs to be should be discussed. Because please take note, okay? Please take note that when a person becomes a member of a proscribed organization, okay? Then does mere membership makes him a terrorist and therefore subject to penalty? Now, nakita natin medyo malabo yung pagkakastate ng law. So, yun yung medyo questionable doon. Okay? So, the fact that you are trying to make a person who is a rebel, that is by law a rebel, into a terrorist, when in fact the definition itself say otherwise, is not good. Kasi may confusion ka eh. Tapos, bigla mo siyang ilalagay doon sa kategorya. Agad. Okay? Kasi alalahanin mo, kahit hindi mo ginagawa yung mga acts na nakalista, kung proscribe yung organization mo, miyembro ka lang doon, criminal ka na. Eh wala ka namang ginagawa. Matinding ano yun, matinding that is a very, very serious consequence. Na parang nagmiyembro ka lang sa isang organisasyon. Wala ka namang ginawa doon sa mga listahan ng iba pang mga acts. Na parang bigla ka kaagad magiging terorista. Eh may action dapat na ginagawa, pero maliban doon sa yung membership ka hindi pa klaro kasi yung pagkaka-state nung pagkaka-phrase is recruiting into. Iba yung pag-recruit sa member ka na. Di ba? Kasi pwede ka mag-recruit kahit ka, well, sabi ng iba, how can you recruit if you are not a member? Di ba? But it's also possible, di ba? But you know what I'm saying is that there is a finer issue here. We have a right to be a member of an organization. Crime should attach when people do something. And not just because of your membership to an organization. Diba? Yun ang medyo para sa akin mahirap na tanggapin sa isyong ito. Kaya bumabalik ako doon sa to think na yung basis ninyo para tawaging terrorist organization, ang CPP, NP, NDF is a basis that it is not supported by that is not supported by the definition of the law. Okay? The way the terrorists are defined. Okay? That the way terrorism is defined is not the very fundamental what terrorism is. Hindi nagka-qualify doon yung CPP, NP, NDF kasi rebelde siya. At doon siya paparusahan. So anyway, diyan ang dahilan kung bakit pinapaliwanag ko to sa inyo. Para maging malinaw sa inyo na hindi ganun kadali. Hindi basta-basta pwede mong, rebelde yan, terorista yan. Terorista na yan. Titingnan mo yun sa ano yung batas at ano yung definition. At dalawang bagay, pinakita ko sa inyo yung definition sa batas at yung definition mismo ng kung ano ang terrorism sa disiplina namin sa political science. Okay? So sige, yan lang po. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan
Dahil sabi sa akin ng UP, Serve the People, sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan, naplos ko yung mga puso, at nakapagbabago ka ng pananaw sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. Gusto kong i-emphasize, hindi ko po sinasabing hindi krimen ang rebellion. Baka sabihin ninyo, communist enabler ako. Hindi po. Sinasabi ko lang, parusahan sila doon sa krimen na ginagawa nila ayon sa batas, hindi doon sa krimen na kailan mo pang stretch ang limitasyon, ang definition para lang sila ay maparusahan. Na para bagang miyembro ka na nila kahit wala ka namang ginawa ay terorista ka na. Di ba? parang hindi yata yun tama. Di ba? Ang mga terorista, Abu Sayyaf, yan, terorista yan. Di ba? Yung isang grupo na nakipag-negotiate na tayo at hindi din nakikipag-negotiate sa mga terrorists, di ba? Mag-iisip-isip tayo doon. Inuulit ko po, hindi ko po sinasabing hindi krimen ang rebellion. Krimen po yan. Pinaparusahan yan. At pag guilty ka dyan, dapat parusahan ka. Ang CPP and PNDF is a rebel group. We negotiate with them, but if they don't go back and surrender, then they should be punished under the law. But to call them a terrorist is a bit of a stretch. Okay? O sige po. Sige na lang. Okay. Medyo baka napahaba na yata tayo ngayon. Pasensya na. Wala kasing pasok eh. Okay. Kita-kita tayo sa Miyerkules. Hindi ko alam kung anong oras. Depende. Abangan nyo na lang ako. Lagi ko sinasabi, doon po sa mga nasalanta, by the way, doon sa mga nasalanta ng pagdasal po natin na sana makarecover sila, doon sa mga nasalanta, sana po hindi masyadong ganun kadami ang mga nasalantang buhay at ari-arian ni Carding. Okay? Ingat pa rin tayo sa COVID. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal, magandang araw po sa ating lahat.